Pag ganito mga panahon, sinasabi ng iba, ang bilis-bilis naman ang panahon, matatapos na uli ang taon na ito. Parang kamakailan lang, nagsasabihan tayo ng Happy New Year. Ngayon, matatapos na yung taon. Mabilis po talaga ang panahon. Pero, hindi ito sobrang bilis para tayo maiwan kung tayo ay hindi kusang magpapaiwan. Napakahiwaga ng panahon at dapat natin itong unawain. Sapagkat isa po sa mga naghahari sa buhay ng lahat ng nilalang, lalo ng tao, ay ang panahon o ang konsepto ng oras. At yan ang sisikapin nating tingnan mula sa Book of Ecclesiastes, ang pamagat ng pag-aaral natin, ang hiwaga ng panahon. Salamat Ama dahil kami binibigyan nyo ng panahon at kami naman ay may panahon din na maring iukol sa inyo. Nawa ay pagtuunan namin kayo ng pansin ngayon, patawarin nyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo po kami sa aming mga karumihan at nawa Panginoon yung inyo pong kaluwalhatian ay maunawa namin. Speak before us, O God. Deal with us according to your wisdom. Lead us, teach us. Kayo po ang siyang umakay sa amin. Kayo ang maging tunay na tagapangaral at nawa Panginoon yung inilaan yung pagpapala para sa amin, matanggap naming lahat ngayon. Do your will, do your purpose. Bless your people. Protect us from lies and falsehood. Protect us from work of evil men and evil spirits. Even our loved ones, we ask that you protect them right now. Father, be with us. Infill us with your Spirit. In the name of Jesus our Lord, our Savior, we pray. Amen. Napakahiwaga po ng panahon at ito ang isa sa mga sinisikap ipaliwanag ng mangangaral or Ecclesiastes. Atin pong basahin ang mangangaral 3, 1-8. This is Ecclesiastes 3 verses 1 to 8. Ang lahat ng mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Ang lahat sa mundong ito ay may kani-kanyang panahon, may kani-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. At panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. So sinikap dito na ipakita ng mangangaral ang lahat ng uri ng mga magkabaligtad na ninanasa, nagugustuhan o dinaranas ng tao. At may panahon daw sa loob ng isang buhay ng tao para sa lahat ng yon. May panahon o kaya dumarating talaga yon at hindi maiiwasan na hindi bigyan ng puwang ang ganung panahon sapagkat yan ay bahagi ng buhay. Kanina po ibinasa nating lahat para makita natin yung buong larawan na sinasa loob ng mangangaral. Ngayon ay titingnan natin unti-unti at isa-isa upang mabigyan natin ng lapat sa ating buhay. So babasahin natin uli isa-isa ang mangangaral 3, 2-3. Iba't iba daw ang panahon ng buhay. Isa na doon yung panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Nahiwagang mga salita. Nakikita natin ang mga isinisilang ay namamatay. Ang itinatanim ay binubunot o itinitigilang itanim. Kung minsan ito pa nga ay binabawian mo ng buhay. May mga binubuo at ginigiba tayo sa buhay. Kaya kung minsan makikita mo, ang ganda-ganda pang building, pwede pang gamitin, ginigiba. Kasi magtatayo naman ng kondo o ng isang high-rise building. May mga pinapagaling at pinapatay. Halimbawa, kung kayo nagpapagaling ng sakit, umiinom kayo ng antibiotic, ang totoo ay pinapatay nyo yung mikrobyo. No?
May binubuhay kayo, may pinapatay kayo. Kung gusto nyo mabuhay dahil ayaw nyo marami kayong bulate sa sikmura o sa tiyan o sa bituka, magpupurga kayo. Binubuhay nyo ang inyong sarili, pinapatay nyo ang bulate. So may mamamatay, may mabubuhay. Sabi ng mga ngaral, ganyan talaga ang lakad ng panahon. Ano-ano itong mga tinutukoy dito? Mga tao, mga hayop, mga halaman na isinisilang at mamamatay. Pwede rin, mas mataas na antas ng pagbabasa, mga ideya, mga diwa, mga hangarin, paniniwala at damdamin na isinisilang at pagkatapos ay namamatay din. Itinatanim at dumadating ang panahon, binubunot mo na rin yung mga ideya na yan. Parang kung nung araw, Marxist ka, nung 1970s, in na in ka, pero ngayon 2007, parang out na yan. No? Nagkagiba-giba na ang Russia at nagbukas na ng kortinang bakal. Naging kapitalista na ang China, tapos ngayon ka palang nagmamarxism, para ka namang kulelat. Parang isa kang hippie. Nung araw, 1960s, hippie ka, pero ngayon nag-hippie-hippihan ka, parang huli na. May panahon ang bawat bagay. No? So, may isinisilang na ideya, at meron namang ideyang dapat itong patayin. Tapos na ang buhay niya. Parang kandila na sinindihan mo kanina, pero ngayon hihipan mo na dahil tapos na ang pangangailangan sa kandilang ito. Meron ding panahon ng lakas at may kapanahon ng kapangyarihan at dumadating ang panahon ang kapangyarihan ito ay binabawi. Kapag ang tao ay bumoboto sa isang elected official, binibigyan mo ng kapangyarihan at pag ibinoto mo na ang kapalit niya, binawi mo na. So binuhay mo, pinatay naman sa tamang panahon. Bakit kailangan pumatay bago magbigay buhay? Bakit kailangan gumiba bago bumuo? Dahil sa law of impenetrability. O kung sisikapin nating Tagalogin, yung batas ng isa-isa. Only one thing occupies one place at one time. So hindi pwedeng lahat sabay-sabay mabuhay. Meron kailangan mamatay para may mabuhay naman. Kailangan halimbawa ang isang buong busal ng mais ay mamatay bilang busal para mabuhay yung isa-isang mga butil at maging halaman. Kinakailangan na may magbigay daan para yung susunod na henerasyon naman ay magkaroon ng espasyo. Kung minsan nga sa kabayanihan, meron pang ibinibigay niya ang buhay niya para sa isang tao. Nagbibigay siya ng kanyang organ, isang body organ, nagbibigay siya ng bahagi ng kanyang katawan para mabuhay ang kapwa kahit malagay sa panganib ang sarili niyang buhay. Punahin na may pagsilang at pagkamatay. Yun lang naman ang tinutukoy dyan eh. Ito'y hindi kontrolado ng tao. Makokontrol mo ba kung isisilang ka o hindi? Diba? Makokontrol mo ba? Halimbawa, ikaw man ang babae, ayaw mo pang manganak, 10 buwan ka ng buntis, alam ka namang hindi ka pa manganak. So, manganganak ka na. May pagsilang at pagkamatay. Gusto mo bang mabuhay pa ng mahaba? Mamamatay ka na rin kung talagang oras na. At dapat lang itong tanggapin. Masaya, payapa ang tao na mamumuhay ng ayon sa panahon. Na kung isisilang na siya, isilang siya. At kung mamamatay na siya, mamatay siya. Nang walang pakikipagtunggali sa itinitakda ng tadhana. Ngayon, may pagtatanim na binanggit dyan at pagbunot. May pagpapagaling at pagkitil. Ito naman yung mga gawaing kontrolado ng tao. Yung pagkakasilang niya at pagkakamatay niya, hindi niya kayang kontrolin yun, tinatanggap na lang niya. Pero sa pagitan ng dalawang yon, marami siyang dapat gawin na siya ang may kapangyarihang ito ay tupdin. Dapat gawin. Kasi kontrolado ng tao. Kung magtatanim siya o magbubunot ng itinanim, siya ba ay magpapagaling o kikitil ng isang buhay o isang ideya, isang adhikain? Nasa sa kanya yon. Nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis para magawa natin ang mga bagay na yon ayon sa ating sariling kakayahan. Binigyan tayo ng tinatawag na free will. Bakit natin pinag-aaralan ito? Nang malaman natin kung anong tinatanggap at kung ano ang ginagawa dapat. Kung ano ang hinahayaan mong umanod at umagos at ano naman ang ini-engineer mo talaga. Kinokontrol mo para may puntahan ang iyong buhay. Mga ngaral, 3, 4. Kasama pa sa mga panahon na tinutukoy na darating, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ano ang tinutukoy dito? Ang buhay ay markado ng mga panahon. Uso-uso. Weather lang yan, sabi nga nila. Ang buhay ay markado ng mga pagtaas at pagbaba ng kalagayan ng tao. Economically, socially, politically, whatever. Ang buhay ay markado ng kasayahan at kalungkutan, ng pagdiriwang at
ng pagluluksa. Ang panahon kung gayon ay nagpapantay-pantay sa lahat. Mayaman ka man o hindi, marunong ka man o hindi, babae ka man o lalaki, bata ka man o mahira, o matanda, dumadating sa iyong buhay ang panahon ng kasiyahan at kalungkutan, mga panahon ng pagtaas ng iyong kalagayan at pagbaba nito. Ang pagpapalit-palit ng panahon ay nangyayari sa lahat at kanino man. Ano ang tamang pakikitungo kung ganoon sa panahon? Harapin at tanggapin ang dumarating. Sayang ang lakas na ginugugol upang labanan ang panahon. It is impossible to defy time. We can only submit to the law of time, to the requirements and impositions of time. At napakahalaga po dito, kung dumadating pala sa bawat tao ang panahon ng lungkot niya, saya niya, anong dapat natin gawin? Igalang ang panahon ng kapwa. Paano yun? Nasa isang restaurant ka, birthday nung isa doon sa kabilang mesa, medyo maingay, huwag ka nang mainis. Panahon nila ng kasiyahan yun eh. Huwag mo na silang piliting ipapulis o patahimikin sa waiter. Makisaya ka na lang kung maaari. Makikanta ka kung kinantahan siya ng mga waiter ng happy birthday. Kasi panahon ng saya niya yun eh. Baka hindi mo naman alam na 3 taon na pala siyang kilungkot-lungkot, ngayon lang sumaya. Tapos, magkikilljoy ka pa sa buhay niya. Huwag maliitin ang panahon ng kapwa. Graduation niya. Sasabihin mo, high school lang naman ang ginraduatean, what's the big deal? 13 taon na yung taong sinisikap gumraduate sa high school, no? Sa wakas gumraduate, tapos mamaliitin mo. So sa kanya malaki yun. Huwag nating mamaliitin yung panahon ng kapwa. Sa kanya kasi may malaking bagay, sa iyo maliit siguro. At huwag masamain. Kung may tao naman, masama ang mood niya, malungkot siya, kwento ka ng kwento, ayaw magsalita, huwag kang magalit. Baka panahon ng kanyang kalungkutan. Panahon ng kanyang pagluluksa. Kaya hindi kanya pwedeng masabayan sa iyong kasiyahan. Ang mahalaga, makiayon sa panahon na dinaranas ng kapwa. Sabi sa Roma 12:15 hanggang 16, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. So rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Be at one spirit with your fellow man. At pagka ganon, mababawasan ang inis natin. Kung kayo ay nakatira sa isang barangay na siksikan ng mga bahay, tas karaoke ng karaoke hanggang umaga, no, yung inyong kapitbahay dahil birthday niya, minsan lang naman sa taon. Kaya lang 7 silang member ng bahay niya, so 7 buwan isang taon, may naggaganon, ano? So, anong gagawin mo? Maiinis? Babarilin mo sila? Bababakan ng bahay mo? Hahamulin mo sila ng babag? Anong magagawa mo doon? Lumalabang ka sa panahon, nagsasaya sila. Lumipat ka sa Forbes Park, tahimik doon. Pero hindi rin. Kung minsan merong 50 tao ng orkestra na tumutugtog sa kapitbahay mo dahil birthday din ng may bahay. Wala, hindi mo maiiwasan yun. No? Ang mahalaga sa mga nagsasaya sila, pipilitin ko makiisa. Kung hindi man talaga lubos na lubos sa akin makiisa, hindi ko na lang sasalungatin. Parang tag-ulan, ayaw mong umulan. Kaya yung mga nagpapakasal, gusto ko po garden wedding. Hulyo, Agosto. Panahon ng mga bagyo ito, ba't hindi mo ilagay sa loob? Kasi po, matagal ko nang pinapangarap yung garden wedding. Pues maganda ka ng kapote. At bota. No? Dahil baka mamaya, 3 araw bago ka ikasal, ulan ng ulan, 3 araw kang dasal ng dasal, nangayayat ka na kadadasal. Imbes gumanda ka sa iyong kasal, nangunsumi ka ng nangunsumi. Paano? Nag-i-schedule ka ng activity mo ng tag-ulan. Wala ka sa panahon. Meron nga pong isang church na minsan nagsalita ako, talagang panahon ng bagyo ang anniversary nila. Ginawa ba naman sa gitna ng bukid dahil doon siguro maluwag. Naku po, eto na nga, umulan na. Hanggang gasantol yata yung butil ng mga ulan, ang laki talaga, kimpal-kimpal kumalaglag doon sa mga choir. Nabasa na ang kimona nila at kumapit na sa bawat bakat ng katawan nila yung kanilang mga kimona. Ang pastor naman, nirebuke ang weather. I rebuke you in the name of the Lord. I rebuke you wind. I rebuke the rain. Biglang gumuho ang tolda ng entablado. At nadaganan yung pastor sa loob at nagkagagalaw siyang parang daga na tinakpan mo ng panyo. Bakit mo i-rebuke yung bagyo, yung panahon ng bagyo? Sabi ko nung numaon, pastor,
dahil nagkasakit yung pastor. Ilipat nyo na lang yung anniversary nyo ng Tag-Araw. Diba? Pagka ngayon, ginawa mong tag-ulan, humanda ka na ng ulan. Huwag ka magdasal sa Diyos na huwag niyang paulanin sa tag-ulan. Dahil yung mga magsasaka, wala namang inabangan kundi umulan sa tag-ulan. Nakakalito sa Diyos yan. Bakit hindi mo na lang isabay yung agenda mo dun sa kalikasan na Diyos din naman ang may takda? Kung tayo po ibabawas-bawasan ang pakikipagtunggali dun sa nakatakdang mga batas ng Diyos, mas madadagdagan ang ating kasiyahan sa buhay. Mangangaral 3:5, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Dumarating din daw yan. Hindi siguro natin nararanasan yung nagkakalat ng bato at tinitipon. It is a cultural thing among the Israelites. Pero ano po yung equivalent niyan sa ating buhay? May panahon ng magtanim, may panahon ng umani, may panahon ng pamumuhunan, ang kasunod panahon ng pagtubo, may panahon ng magbigay ang tao at may panahon para tumanggap. May panahon para magluwag, may panahon para maghigpit. In other words, basta gawin sa oras. Tulad po ng pagtatanim. Gusto nyo halimbawang umani sa Disyembre ng palay, dapat Hunyo nagtatanim kayo. Patamad-tamad kayo, Agosto na kayo nagtanim. Kailan kayo aani? Pebrero. Naani na ang lahat ng bukid sa paligid nyo, yung inyo na lang ang natirang may palay, pagtutulong-tulungan kayo ng lahat ng daga sa inyong probinsya, ubos ang inyong ani. Kaya ang magsasaka, hindi man nag-uusap yan, sabay-sabay halos yan magtanim. Para sabay-sabay mahihinog ang mga palay, hati-hati lahat sila sa populasyon ng daga na kumakain ito sa bukid. Kung bukod ka, nauna ka o nahuli, ikaw lang ang kukonsentrate ng katakot-takot ng daga, wala kang aanihin. Kailangan kasabay ka sa panahon. Gusto ninyo, natapos na kayo ng college ng 19 o 20 o 21, kailangan 7 years old, mag-grade 1 ka na. At kailangan, 13 years old, gumagraduate ka na ng elementary. Kung 17 ka pa, nasa elementary ka pa, paano ka makakatapos ng college ng 21? So kung meron kang goal sa buhay, halimbawa sinasabi nyo, pag 60 o 65, gusto ko na mag-retire na walang alalahanin tungkol sa pera. Anong dapat niyong gawin? 20 pa lang, nagsisikap na kayo noon. Dahil hindi kayo pwede magsimula mag-ipon ng 62. Dahil baka nga wala na kayong income noon. No? Huli. Maraming mga tao, huling-huli ang pagtatanim. At kuminsan, huli na ang lahat para nila malaman na dapat pala nagtanim ako noon. At dapat pala marami akong tinamnan. Kasi kung minsan itinanim mo lang sa 3 anak mo ang lahat ng buo mong kabuhayan, umaasa ka na pagka nagkasakit kay alagaan ka. It doesn't always follow. Hindi naman lahat ng anak ay marunong lumingon. At hindi lahat ng manugang papabayaan ng anak nyo na kayo'y lingunin. So kung inilagay mo na lahat doon at umasa ka na lang, napakalaki namang kabiguan kung ma-realize mo na nag-abroad lahat yan, at hindi ka nila binibigyan ng cell number nila o email address. No? PO box lang binigay sa'yo. No? So, kung kailan ka nalang siputin, kung kailan nalang sagutin, kawawa ka naman. Wala ka malang tinabi sa iyong sarili. Pag nalaman nyo yun mga kapatid, huli na halos para magsimula pa. So, dapat, gusto mo mag-retire sa ganung panahon, kino-compute mo. Kung ako'y magre-retire at age 65 at balak kong mabuhay hanggang age 85, di ba? 75, 85, 20 years na wala akong income, anong gagastusin ko sa bawat buwan at taon ng 20 years? So ano dapat ang maipon ko bago ako mag-65 para matiyak ko na siguro yung aking kinabukasan? Sa ganung paraan, yung iba naman ay ipapasa Diyos ko na lang. Sino makikipag-contest sa inyo kung ano gusto nyo gawin? Pero kung gusto nyo na may control kayo doon sa mangyayari, you plan. And it is important to plan on time. Kaya lagi ko sinasabi sa mga young adults, huwag kayong puro gasta ng gasta sa mga gadgets, sa mga kung ano-anong mga nakaka-impress na mga bagay. Mag-invest kayo. Mag-ipon kayo. Kasi darating ang panahon na aakyat sa tanghaling tapat yung inyong kakayahan na kumita. No? You're in the prime of your life. No? Maximum earning. Tapos unti-unti nang bababa yun. Pag bumaba na yun, usually hindi mo na mababaligtad yun. Dapat at the prime of your life, meron ka nang naipundar. May naitabi ka na. May nagawa ka na.
Kung gusto mo naman yun, na hindi ka aasa-asa sa kapwa mo pag tumanda ka. Pambili lang ng lason, ipinamamalimos mo pa. Dahil wala ka man lang naitabi. So sabi, may panahon ng pagtatanim, mga pagkakalat ng mga bato, may panahon, kinokolekta mo nila yung mga bato mo, iniipon mo na naman yan. At sinasabi din sa Ecclesiastes, bagamat hindi natin reading ngayon, sapagkat hindi mo alam kung alin dito, alin dyan, ang magkiklik, mas mabuting marami kang tinataniman. Hindi man tumubo yung iba, may iba ka pang tanim. Sabi nga nila, don't put all of your eggs in one basket. Pag natapakan ng elepante yung isa niyong basket, giba na lahat ng inyong mga pangarap. Tapos na. At yan kung minsan ang lungkot ng maraming Pilipinong magulang. Sapagkat ang Pilipinong magulang, ibibigay ang lahat sa anak. Walang itinatabi ni katiting sa sarili. At inaasahan nila na pwede nilang itumba ang kanilang bangkay sa kanilang mga anak at sila ililibing. Paano kung hindi mangyari yon? Kaya kailangan merong kang paghahanda para sa sarili. Siyempre, ang kausap ko na ngayon, yung mga bata pa lang, yung may magagawa pa. Kasi yung mga lampas na dun sa prime of their life, tatanggapin na lang natin kung anong mangyari kasi wala namang replay ang buhay Yung nangyari, yun na. Pero dapat tayong matuto sa karanasan ng mga nauna sa atin. Hindi ba't napakarami na nating nakikita na ating mga ninuno, mga magulang, mga tiya, mga tiyo na pagdating ng panahon, kung kailan ng tanda-tanda na, wala nang kakayanan, nagdadatingan na lahat ng mga sakit, tapos wala pala silang maasahan. Dapat tayong matuto sa ganitong mga karanasan. No? Mangangaral 3:6, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon ay dumadating din daw sa tao. At hindi lahat ng paghahanap ay nagwawakas sa tagumpay. May mga paghahanap na dapat mo na lang basta itigil na kasi wala nang nararating ang paghahanap na ito. Dapat mabatid kung dapat nang tigilan ang walang naaabot na paghahanap. Anong punto nito? Para makapaghanap ng iba naman, yung hinahanap mo ayaw pakita sa'yo. Di tigilan. Habang hindi mo itinitigil yan, hindi ka makakapagsimulang maghanap naman ng iba na baka handang-handa namang magpakita sa'yo, pero hindi mo lang hinahanap. Ito na naman yung law of impenetrability. You cannot find things that are willing to be found when you're too busy running after things that don't want to show themselves to you, that don't want to be had. So it is important para makapagsimula ng bagong pananaliksik. Mangangaral 3:6, dumadating din ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay, at panahon daw ng pagtatapon. Naku, nangyayari talaga yan. Merong mga hilig mangolekta ng mga kampana, takot-takot na kampana. At pagkatapos sa kakaedad na, wala nang interes sa kampana. Hindi na malaman ngayon kung kanino ipapamigay. Naghahanap ng pamangkin na mahilig sa kampana. Yung mag-aalaga sa kanyang mga inipon. May mga nag-ipon ng mga pinatuyong balat ng bayawak. Ang dami talaga. Wala namang handang magmanat. Hindi mo naman pwedeng gawin chicharon. May mga nag-iipon ng ganito at ganyan. Yung mga nababaliw ka, iipon ng antique, o ng orchid, o ng kung ano-ano. Dumadating ang panahon, nawawala na rin kayo ng gana sa mga inipon ninyo. Ang malungkot, kung napakarami yung nasaktan, natapakan, napabaya ang tao, dahil lang sa inyong pagsisikap na mag-ipon ng kung ano man ang iniipon nyo, na darating din naman ang panahon, wala na rin kwenta. No? So, mga iniingatan natin, ang anumang pinahahalagahan. Bakit mo iniingatan ang isang bagay? Kasi pinapahalagahan mo. Pero meron pong panahon daw ng pagtatapon, dahil ang dating mahalaga ay nawawala ng halaga kung lumaon. Ang dating mahalaga ay nagbabago ang halaga, o kaya hindi man yun magbago, ang dating tayo ay nagbabago. Ang dating tayo ay lumalago. Kung normal ang inyong pamumuhay, mga kapatid, yung dating yung pinapahalagahan, dumadating ang panahong di na mahalaga. Kasi naging mas mahalaga na ang ibang bagay, o ang personal yung halagay humigit na dun sa halaga ng inyong pinapahalagahan, kaya hindi na siya mahalaga. When people go through the normal and the desirable course of spiritual, emotional, intellectual growth, what used to be big to them will become small because they themselves have become big. You know, the smallness and bigness of things depend on your own size. And in the absence of big things, small things become big to small minds.
In the absence of a big dream, a small dream becomes the dream of a lifetime. So, sa normal na paglago ng isang tao, lalampasan at lalampasan niya ang dating tinitingala niya at tinitiyad-tiyad para abutin. At kung nalampasan na yon, ay hindi na marahil na kailangang yumuko pa para dukwangin ang isang bagay na sobra nang bumaba dahil tumaas ka na. Kaya merong mga bagay na dating mahalaga, tapos hindi na. Kasi lumaki na ang iyong isip, nalampasan mo na yung halaga ng bagay na yon. Sabi ng unang Korinto 13:11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal bata. Di ba ang bata talagang makikipag-away dahil sa kanyang laruan? Hanggang kailan? Hanggang may dumating na ibang bagong laruan, o magkaroon siya ng mga bagong mga interes. Wala nang kwenta ang laruan. May problema ka kapatid, kung 37 anyos ka na, nakikipag-away ka pa dahil sa teddy bear. O dahil sa mga kung anumang laruan yan. Kasi dapat lampas ka na dyan. So yun naman pinapahalagahan mo at 40, dumadating ang 50, 60, hindi na rin mahalaga. Yung pinapahalagahan mo at 60, dumarating na rin 70 ka, 80, hindi na rin mahalaga. Ang totoo, wala naman talagang mahalaga. Liban sa ilang bagay. Kaya sabi ni Solomon, meaningless, meaningless. Vanity, vanity. Everything is just vanity. Isang malaking kadayaan ang nangyayari kung ang espiritu ng tao na nilikha sa wangis ng Diyos ay sobrang nangangayupapa sa pagpapahalaga sa mga bagay-bagay lamang. Sapagkat ang espiritu ng Diyos na nasa atin ay dapat magpalaki at magpataas ng ating katayuan na wala tayong tinitingalang iba kundi Diyos lang. Sapagkat nahigitan na natin ang antas ng mga bagay-bagay. Pero makikipag-away ka pa dahil lang sa isang hikaw na minana mo sa nanay mo, aawayin mo yung kapatid mo. Hanggang paghatian nyo, kanya na lang kaliwang tengat sa iyo ang kanan. Is it worth it? Yung pakikipag-away ng mga kapatid dahil sa konting manang lupa, na pag namatay ka, mamanahin lang naman ang manugang mo yan. Is it worth it? Ang pag-aawayan sa lumang piano na wala pa sa tono. Mga magkakapatid na nagtataniman ng sama ng loob dahil sa mga hidwaan, sa mga ganitong bagay, na kung sila naman itong naghihingalo na rin, wala na rin kwenta yon. Bakit kailangang abutin ang ganung mga kadayaan ng panahon? Ang isang bagay na bago ngayon, nagsisimula na yung maluma ngayon pa lang. Maring taon ang bilangin para matanto mong luma na yan, pero palumayan ng paluma ang lahat ng bagay. Kaya dapat hindi tayo masyadong attached. Kasi alam mong, panahon lang yan. Darating din ang panahon, hindi na ito mahalaga sa akin. Ang tunay na mahalaga, ang relasyon ko sa Diyos, ang relasyon ko sa aking pamilya, ang relasyon ko sa aking mga kaibigan, ang relasyon ko sa aking kapwa. Hindi ko papayagan ng anumang bagay ay maging mas malaki sa aking pagtingin. Pagka malaking masyado ang pagtingin natin sa isang bagay, isa lang pong ibig sabihin na napakaliit ng ating utak. Ano ba ang malakit maliit? Sasabihin ng langgam, napakalaki naman ng lata ng corned beef. Pero masasabi mo ba bilang tao, ang laki naman ng lata ng corned beef? Hindi. Pareho lang yung size nun. Pero ang nagpapalakit, nagpapaliit niyan ay ang tumitingin. So kung masyado tayong maraming minamalaki, kahulugan lang ay maliit ang abot ng ating isip. Kaya kailangan malampasan ng isip yan. 2 Korinto 3:18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan ay nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Sabi, God and the power and the Spirit of God is changing us from glory to glory until we reach a level where we become like Him. So, hindi tumitigil ang pag-asenso dapat ng pagkatao, ng pagka-espiritu ng isang nilalang. Sapagkat yan ang nakatakda na tayo baguhin ng Diyos hanggang lumapit tayo ng lumapit sa Kanyang wangis, hanggang mabalik tayo dun sa wangis na nawala sa halaman ng Eden nung nagkasala si Eva at si Adan. Paano mangyayari yun? Paano ka tataas ng tataas ng tataas kung ayaw mong iwanan ang nasa baba?
Kung ayaw mong bitawan ng mga dati ng mga laruan, paano magiging malaya ang iyong kamay na tumanggap ng mga bagong mga pagpapala mula sa Diyos? Kaya merong dapat mamatay para may mabuhay. Merong dapat bitawan para may bagong mahawakan. Merong dapat iwanan na ugali para magkaroon ng isang bagong higit na mabuti at kanais-nais na pag-uugali. May mga dapat iwanang mga katapatan at pag-ibig at pagkahibang at pagkabaliw para magkaroon ng mga bagong karunungan ang tao. Dahil isa lang ang kasya sa isang oras, sa isang panahon. Hindi pwedeng sabay-sabay. If you run after two ducks, you will catch neither. Sabi ng isang Chinese proverb. Kung isang bibilang ang pipilitin mong habulin, baka abutan mo pa. Pero kung dalawa yan, pareho mong hinahabol, alin ang aabutan mo? Magkaiba yan ang pinupuntahan. Kailangan ng tao magpasya. Alin ang tatanggalin ko para may bago ako mailagay? Anong mga pag-ibig ang papalitan ko ng pagkapuot para magkaroon ako ng puwang sa aking puso na umibig ng iba naman? Panapanahon. Nakalulungkot, nakapangihinayang ko ang interes, ang pagpapahalaga, at pagkakasangkot ng sino man ay hindi man lang lumalago o nagbabago upang makapagtapon siya ng mga dating pinahahalagahan. Pag kayo mula sa isang malaking bahay, lilipat sa isang condo, sa isang apartment, maraming hindi kayo pwedeng dalhin. Kailangan kang may bitawan para ka magkasya sa isang mong bagong daigdig. Para po dito sa mga islands sa South Pacific, may mga uri ng unggoy na napakadaling hulihin. Sapagkat ang ginagawa lang ng mga nanghuhuli ng unggoy, kukuha sila ng isang nyog. Bubutasin nila yung nyog, yung bao, na kasyang-kasya lang ang kamay ng unggoy para pumasok. Pero maglalagay sila ng maganda at mapuputing mga bato sa loob ng nyog na kaya rin pumasok doon sa butas. Paano nila nahuhuli ang unggoy? Itinatali nila ang nyog na ito ng matibay na hindi pwedeng dalhin yung buong nyog. Sisilipin ng unggoy ang nyog, magagandahan siya sa batong nasa loob, ipapasok niya ang kanyang kamay at dadakutin niya yung bato dahil gusto niyang iuwi, gusto niyang maging kanya. Kung ipinapasok niya at inilalabas ang kanyang kamay ng walang hawak, madali. Pero oras na may hinawakan siya, hindi na niya kayang ilabas ang kanyang kamao. Nahuhuli siya. Napapahamak siya. Hindi unggoy ang pinag-uusapan natin. Tingnan niyo ang katabi niyo. Hindi rin siya unggoy. Pero marami tayong kaunggoyan sa buhay. Nahuhuli ka, nabibitag ka, napapahamak ka dahil ayaw mong bitawan yung dapat mong bitawan eh. Diba? Bisyo ba yan? Hulasisi ba yan? Masamang ugali ba yan? Bitawan mo para ka makalaya. Walang maidudulot sa iyo yung kaprasong bato na yun nakakit-akit, kundi kapahamakan. At tatandaan ninyo, ang mga nakakapagpahamak na bagay ay mga kaakit-akit. Dahil bakit ka naman maengganyo sa isang bagay na di kaakit-akit? So lahat ng bagay, maging taong kaakit-akit, ay dapat mo munang suriin baka isang malaking kapahamakan. Ganon din ang mga kaakit-akit na mga pangarap. Gusto mong yumaman, pero napapahamak ka sa paghahabol ng kaakit-akit na pangarap na ito dahil hindi bagay sa iyo at wala sa panahon ng pagyaman, ayaw mong bitawan yung bato, napapahamak ka. Maraming ganon. Kaya marami pa nga pong nakakaranas ng kabiguan kung narating nila yung pinapangarap kesa sa mga hindi nakarating sa pangarap. Kasi maraming mga katuparan ng pangarap sa mahabang panahon at sa paglipas ng panahon ay napapatunayan lamang na isa lang pala itong patibong. Many things that we aspire for and dream for are actually just traps that limit us, that become liabilities in our lives. Kaya mahalaga yung sinusuri mo ang pagdating ng panahon. May panahon ng paghahawak sa bato, pero nung matanto mong hindi ka pala makakalaya dahil sa kanya, huwag kang magsayang ng panahon ng kahahawak, bitawan, sapagkat dumarating na yung huhuli sa'yo. At pag inabot ng panahon na nandun ka pat nandun na rin sila, hindi ka na makakatakbo. Sometimes it's only a matter of seconds. And a matter of seconds can determine whether you will live the rest of your life in prison or in freedom. Decide before you get entrapped, before you get imprisoned by anything, by anyone, by an idea, or by a habit, or by a lifestyle.
Punahin ninyo ang bata pag ipinapanganak, nakatikom ang palad. Ang sinasabi daw ng bata, aangkinin ko ang lahat. Diba? Kaya mga bata, sakim. Kala nyo ba mga anghel ang mga bata? Aawayin ka niya dahil sa sandwich, dahil sa hatian. Ang mga bata, sakim. Ha? Akin lahat. May nakita na ba kayong namatay na nakatikom ang palad? Wala. Talagang, buka. Ibig sabihin, inyo na uli lahat, walang kwenta. No? Kaya mga nakabukas ang palad ng mga namamatay. Nakita nilang wala silang kayang hawakan for long and forever. Huwag nyo na antaying mamatay bago kayo bumitaw sa mga bagay na dapat bitawan. Sapagkat may mga bagay na dapat hawakan na habang buhay at sa kabilang buhay, hawak pa rin natin kahit ang katawang kamay natin ay bumuka, ang espiritu natin nakahawak pa. Yun ang mga bagay na may katuturan. Panghabang panahon. No? Lumalago ang tao sa pamamagitan ng paglampas sa anumang bagay, kanino mang tao, lalong-lalo sa sarili. Lumalago ang tao sa pamamagitan ng mula sa tikhom, no, na mga kamay at mga kamao ay bumubukas ang palad. Mula sa pang-aangkin tungo sa pagbibigay. At any given time, you're either giving or receiving. You are holding on to something selfishly or you are releasing it so others may also enjoy it. Hindi ka lalago kung hindi mo lalampasan yan. Parang ahas. Hindi ko alam kung nakakakita pa kayo ng mga pinaghunusan ng ahas. Yung bang kanyang balat na naiwan na lang doon dahil lumaki na siya. Ikinikiskis ng ahas ang kanyang katawan sa mga bato, sa mga matatalim na bagay para mapunit ang kanyang balat. Sapagkat lumalaki na siya at hindi na siya kasya sa balat na yon. Pero pag na-inlove ka sa ganda ng iyong balat at ayaw mo nang iwan yon, ibig sabihin, ayaw mo nang lumaki. May mga tao kinakausap, ayoko na, huwag mo na akong usapin, nalilito pa ako. Yung tinuturoan mo ng Biblia, ayoko na malito. Ayaw na niyang lumaki. Kailangan kang dumating sa panahon ng pagkalito para makapili ka kung ang iyong yayakapin ay yung dati o yung bago. Kung ayaw mong yakapin yung bago, alamin mo man lang para makapagpasya ka kung yayakapin mo o hindi. Pero hindi ayaw mong pakinggan. Nakasarakas mo, ako'y deserrado, kandado, etc., etc. Paano ka lalago? Siguro mga kapatid, nakaupo kayo dyan ngayon, nag-aaral ng Biblia, dahil minsan, nagpasya kayo, nabigyan ito ng puwang sa inyong buhay. At dahil sa pagpapasya nyo na yon, kung saan-saan na kayo dinala at inanod ng panahon ayon sa takbo ng Biblia, at napakarami na nangyayari sa inyong buhay. Ito isang malayang bansa, pwede nyo namang balikan yung iniwan, pwede nyo namang lulun yung iniluwana, pero ba't di nyo ginagawa? Dahil nakita nyo may punto. Maayos, maganda at kapakipakinabang. So, maghunos ng balat para lumaki. Yung ahas. Ang tao kailangan maghunos dili para lumaki ang isip. Ano ba yung dili? Ang pag-iisip. Kasi magdili-dili ka. Maghunos dili ka. Nakakalungkot kasi kung minsan sa mga drama na lang sa pelikula mo naririnig yung Macario, maghunos dili ka. Para tuloy komedya, parang nakakatawa. Pero yan ang nawawala sa atin, yung paghunos dili. Pagpapalit ng pag-iisip. Pagpapalit ng paraan ng pag-iisip. Pagpapalit ng mga pinagtutuunan ng pinag-iisip. Sapagkat pag nagpalit ka, lalago. At sabi sa Romans, be changed by the renewing of your mind. Tagalogin niyo yun. Sabi niya, maghunos dili kayo. Yun lang ang sinasabi nun. Na alam na ng mga ninuno natin noong paman na ang paghuhunos dili ay mahalaga para lumago ang tao. Paghuhunos dili na nagiging bunga ng pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, pag-iisip-isip, mahalaga sa pagbabago ng tao. Mga ngaral 3:5, isa pa daw na hindi naiiwasan talagang dumarating ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ano ba mga niyayakap? Tao, bagay, diwa, ideolohiya, gawain, pagkilos, lahat yan niyayakap ng tao. Pero hindi laging niyayakap ang sinuman o anumang makagiliwan. Yun ang sinasabi ng mga ngaral. Hindi ko nakatuwaan mo, yayakapin mo na.
Ang maalam na tao ay marunong magpigil, magtimpi, maghintay bago yumakap. At ang maalam na tao ay marunong lumayo kung dapat. Marunong lumayo, ibig mang yumakap, pero lumalayo kung yun ang dapat. Kung yun ang hinihingi ng katwiran. Hindi lahat ng naiisipang yakapin ay niyayakap na nga. Ang marunong na tao ay nagsusuri, nagpapalipas ng bugso ng damdaming maaring mali, bugso ng damdaming maaring maling ipahayag sa panahon ngayon, bagamat tama yung nadarama. Hindi sapat na tama ang nadarama, dapat ay tama rin ang panahon para ito ibulalas. For everything there is season and a time for every matter under heaven. The timing of an act can be more important than the act itself. That's why what was appropriate to say 1 second ago no longer is. Pati ang pagsasalita ay dapat inilalagay sa panahon. Sabi ng mangangaral 3:7, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Meron din daw tama niyan. Hindi kailangan, hindi marapat na ibulalas o sambitin ang pawang maisipan, ang pawang maramdaman. Some things are better not said. Profound things cannot be verbalized. They can only be perceived. Ang malalalim at matatayog na mga bagay, lalo mga diwa, ay mas mainam na dinadama at ipinadadama kesa sa sinasabi o nadirinig. Sapagkat ang matatayog na diwa ay pinabababa ang antas pag iyon ang tinumbasan ng salita. Speech is silver, silence is gold when it comes to profound things. Kaya halata mo ang tao na kuminsan ay napakababa ng antas ng pagkatao, walang tigil ng kadadaldal. Wala nang katuturan ng mga pinagsasasabi, wala nang kahulugan, daldal pa rin ang daldal. At lalo lang niyang ibinubunyag ang karukhaan ng kanyang kalooban. Samantala kung hindi ka nagsasalita, baka mapagkamalang ka pang marunong. Pero oras na nagsalita ka at ibinunyag mo lang ang iyong kamangmangan, edi wala ka nang itinago. Alam na ng kapwa mo kung ano ka at sino ka. Kaya ang pagsasalita ay pinag-iingatan din. Lalong-lalo, hindi sinusunod lahat ang bugso ng damdamin para magsalita. Para wala kang pagsisihan. Yun namang dapat mong sinabi at hindi mo nasabi agad kung talagang tama at pag-isip-isip mong tamang sabihin, sigurado magkakauring tuloy ng tamang panahon para sabihin yun. Pero yung nasabi mo na ang hindi mo dapat sinabi, ano pang natira sa'yo kundi magsisi? Kundi mapahamak, kundi mapasuot sa gulo. Mainam yung nagtitimpi, lalo sa pagpapakawala ng mga salita, lalo kung ang mga salitang ito ay hindi naman masarap pakinggan sa tenga ng kapwa. Mangangaral 3:8, dumatiting daw ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. May panahon ng pag-ibig at may kakambalitong panahon ng pagkasuklam. Bunga niyan, may panahon ng pakikibaka at panahon ng pakikipagmabutihan. Sasabihin ninyo, bakit kailangan mamuhi? Bakit kailangan mapuot? Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay namumuhi sa kabaligtaran ng iniibig. If you love justice, you will hate injustice. If you love righteousness, you will hate unrighteousness. If you love godliness, you will hate ungodliness. At iyan ang napakalalim na sugat at napakatalamak na sakit ng ating lipunan. We do not know how to hate enough. Tayo po mga Pilipino, we are very loving. But if we love our country, we should hate every idea and activity that destroys our country. If you love good citizenship, you will hate bad citizenship. Kulang tayo ng pagkapuot sa mali. Nakikibit-balikat tayo, nagmamaang-maangan at nagbubulag-bulagan kahit tayo ay naliligid at nilulunod ng mga kamalian sa ating lipunan. Hindi natin kinapopuotan ang paggawa ng masama.
Hindi natin kinapopuotan ng corruption, kaya nilalamon ng corruption ang ating lipunan na para isang cancer na hindi mapigil. Hindi natin kinapopuotan ng paggawa ng mali ang pagtataksil sa bayan ng mga public officials. Kaya tayo pinagsasamantalahan ng mga hiram nilang kapangyarihan at ginagamit ng mga government officials ang ipinahiram ng bayan na kapangyarihan para hawiin kapag sila'y dumaraan at nagmamadali. Para baluktotin nila ang katwiran at hustisya, para umayon sa kanilang personal na mga pangangailangan. Para walang kahihiyan nilang lustayin ang kayamanan ng bayan habang pinababayaang mamatay sa gutom at hirap ang ating mga mamamayan. Tayo mga Pilipino ay naaapi sapagkat tayo ay nagpapaapi. Nagaganyan tayo dahil nagpapaganyan tayo dahil we don't hate evil enough. Wala tayong ginagawa upang ituwid ang baluktot, upang ilibing ang dapat ilibing, at upang putulin ang dapat putulin. Ang nagiging bunga nito, tayong lahat na nagdurusa. Sabi ng salita ng Diyos, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Nakikidigma ang mga anak ng kapayapaan sa mga kalaban ng kapayapaan. Sapagkat pag hindi ka nakidigma, pagwawagian ka ng kaguluhan at maghahari ang kasamaan. Yun ang kulang sa atin. Wala tayong lakas ng loob na ituwid ang isang tao, lalo't mahal natin sa buhay. Kinukonsente natin ang lahat ng mga bisyo at kamalian. Basta kapatid mo, pinsan mo, tiyo mo, tiya mo, kamag-anak, nagmamaang-maangan tayo sa kanilang mga kabulukan. Hindi natin itinutuwid. Kaya inaani natin ang ating itinatanim. At kitang-kita yan sa ating lipunan. Ang tunay na pag-ibig ay namumuhi sa kabaligtaran ng iniibig. Kaya may panahon daw ng pag-ibig at may panahon ng pagkapuot. Magkakambal yan. Magkasama. Hindi ka napopuot sa tama, pero dapat kang mapuot sa mali. Hindi ka napopuot dun sa taong gumagawa ng mali, pero dapat kang mapuot sa maling ginagawa. Mahirap kung minsan paghiwalayin yung ginawa sa gumawa, pero kayang paghiwalayin yun. Just like God hates sin, but loves the sinner. But we've got to hate sin. So kung tutuusin natin, ang sinasabi nitong mga 8 talata na ito ng Ecclesiastes 3, ang panahon ay makapangyarihan. Ang panahon ay naghahari, ang panahon ay nananaig. Hindi mo pwedeng labanan. Sabi lang, defy age. Advertisement lang na makeup yun. You cannot defy age. Age will win. Time will prevail. Ang panahon ay nagbibigay at panahon ang nagbibigay ng pakahulugang nagpapasama o nagpapabuti sa bawat bagay. Tingnan nyo, may panahon ng pagkamuhi, may panahon ng pag-ibig. So kung tama yung panahon ng pagkamuhi mo, hindi mali yun. May panahon ng pagbunot, may panahon ng pagpatay. Halimbawa sa tao, kung nakalagay sa batas mo, meron kayong capital punishment, yun ang hinihingi ng batas, edi hinihingi ng batas. May panahon para doon. Maging sa Biblia ay meron mga death penalties. Kaya lang, ang isang mahirap sa lipunan natin, marami, lalo nung araw, nasa death row, pero hindi sila dapat nandun. Hindi lang sila na ipagtanggol na mabuti. Ang nakalaban nila kumisay sobrang makapangyarihan, nabaligtad ang takbo ng katarungan. Kaya mabuti ka't walang death penalty sa atin kasi napakaraming tao, mahirap lang kaya natalo sa kaso. Hindi na ipagtanggol na mabuti. Pero oras na hindi mo pinairal ang batas, ano mangyayari? Lawlessness. There will be more chaos. Bakit kailangan ng batas? Sinabi na sa Biblia yan, Genesis 6. Wala daw laban ng puso ng tao, kundi tawang mga kabaluktutan, kamalian, pagkamakasarili, kasalanan. So hindi ko kontrolin ng tao ang sarili niya. Kailangan niya ng kapangyarihan na mas mataas at mas malakas sa kanya para kumontrol sa kanya. At kung hindi kapangyarihan ng Diyos yon, na diretsahan ko kontrol sa tao, at dahil ayaw pa kontrol ng tao, yun ang kapangyarihan ng Estado. That is the power of the state to impose discipline on individuals who otherwise will never discipline themselves. Para magkaroon ng kaayusan para sa higit na nakakaraming tao. Ang panahon ay nagpapabago ng mga bagay ng tao, ng isipan at kaisipan.
Nagpapabago ito ng pagpapahalaga. Ang hindi nakikidaloy sa pagbabago ay sumasalungat sa panahon. Yung ayaw magbago ng isip, sobrang conservative, ayaw magbago talaga, sinasalungat mo ang panahon. Meron pa, basta talaga ayokong matutong mag-computer. Yan na talaga ang takbo ng buhay. Sasalungatin mo yun. Ano mangyayari sa'yo? Maiiwan ka ng panahon. Ayoko matuto mag-text. Utos naman ng utos sa apo. I-text mo nga ako, ganyan-ganyan. Ayaw mag-aral niyan. No? Samantalang pwede mo pakinabangan. But these are just shallow examples. Maraming bagay sa buhay na sinasalungat natin pag hindi tayo handa na magbago. Kailangan makiramdam. Kailangan pakiramdaman ng panahon. Kailangan sumabay sa agos ng panahon. Anong sumabay? Mangangaral 7:14. Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, naisipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakaalam kung ano ang mangyayari bukas? So sabi, when times are good, be happy. When times are bad, realize that the same God who allows the good times, allows the bad times. Pareho lang galing sa Diyos yan. Pareho lang yung pinayagan ng Diyos. So kung panahon na masaya, magpakasaya ka. Hindi yung panahon ng kasiyahan, naglulungkot ka. Anong gagawin mo sa panahon ng lungkot? Doon ka naman magsasaya? Kaya mo ba yun? What are good times? Mga kapatid, if you're above 40, or especially above 50, nagising kayo isang umaga, wala kayong rayuma, wala kayong arthritis, hindi masakit ang likod nyo, hindi sumasakit ang bato ninyo o baga, nakakahinga kayo. Those are good times. Bumangon kayo, ipagdiwang nyo ang buhay. Kasi may mga araw na hindi ka makabangon. May mga araw na yung gout mo, hindi ka makalakad. So pag may mga araw na hindi ka sinusumpong yan, good days yun, lumakad ka. Ito sinasabi dito, magalak ka kung mainam ang takbo ng panahon. Sapagkat dumadating yung panahon na hindi mainam. Di doon ka na lang magtiis. Pero bakit mo kailangang ipagtiis ang panahong dapat naman at pwedeng ipagdiwang? May outing ang pamilya nyo, may picnic, doon ka pa ngayon magmamarakulyo, doon ka pa magdadabog, doon mo papalabasin ang drama mo, tuloy naapektuhan yung iba, hindi nag-enjoy. Matapos yung magplano, maghanda, magkikilljoy ka lang pala dyan. Panahon ng kasiyahan. Panahon ng kasalan, kasiyahan, simasimangot itong biyanan, ayaw doon sa manugang. No? Ayaw kumain, ayaw magpalitrato ng ganyan sa litrato. Pagkatapos, after 3 years, din naman may apo na, lagi doon din sa manugang liyag lagi. Tatanggapin mo rin lang, agahan mo na. Diba? Alangan namang naghihingalo ka na. Wala pa namang naghihingalong biyanan na hindi nagpamano Kung minsan, kung kailan pa naghihingalo, tsaka ipapatawag lahat ng mga isinumpa. Patawarin niyo ako. Ba't mo kailangan hintayin yun? Sabi, kung maganda ang panahon, gandahin mong buhay mo. Kasi, hindi naman laging maganda ang panahon. Walang bagyo, lumabas ka. Dahil may panahon na 3 araw kang di makalabas dahil may bagyo. Para pag dumating ang mga panahon ng hirap, wala kang sukat ipagsisi. Dahil hindi mo sinayang yung mga panahon na pwede ka magsaya. Habang may lakas ang katawan ng tao, lumakad kayo ng lumakad. Hindi mo alam kung darating ang panahon na nakaupo ka na lang sa wheelchair. Huwag naman mangyari. Pero kung mangyari man yun, huwag sabihin, sayang naman nung malakas pa mga binti ko, hindi man lang ako nagbugi. Magbugi na kayo ngayon. Diba? Kesa sa sisi-sisi ka sa buhay mo, pag tapos na, tanda-tanda mo na. There's nothing more vain or bitter than a person advanced in years, possessed by regrets for the things that he or she has not done while she could have done. Gawin ang dapat gawin. So ano sinasabi ng mga binasa natin, mga kapatid? Ba't ba natin pinag-uusapan ito? Matatapos na naman ang taon May nangyari ba sa buhay natin? Kung nagsayang tayo ng nakaraang taon, may bago pang darating, huwag nyo nang sayangin. Baka huli na, huwag naman. Hindi naman ako nananakot. I'm only scaring you. Dahil ang tao ko minsan kailangan mong kalugin para magising. Anong ginagawa ko sa buhay ko? Ang buhay ay regalo ng Diyos. Ang panahon ay pahiram ng Diyos. At meron itong dapat matupad sa paglakad ng panahon na ito. Hindi ito dapat sinasayang. Magtanim ka sa tamang oras para umani ka sa tamang oras.
Hindi inggit na inggit ka sa mga umaani ngayon, wala ka namang itinanim kahapon, tapos naiinggit ka sa mga umaani ngayon. Kailangan kumilos ang tao habang may lakas, habang may panahon. So, ano mangyayari? Isilang. O isinilang ka, di isilang. Lumaki ka, magtanim, bumuo, magtayo, magpagaling, magtipon, maghanap, humalakhak, magdiwang, sumayaw, magsalita, umibig, makipagmabutihan, at pagkatapos, you may drop dead. So makabilang buhay ka na, dahil alam ka na mabuhay ka forever and ever. Ang mahalaga, pag dumating yung di maiiwasan, na pagpunta sa kabilang buhay, wala kang pagsisisi. Na mahal mo ang dapat mahalin, nasabi mo ang dapat sabihin, natimpi mo ang dapat timpiin, naitanim mo ang dapat na anihin, nabuhay ka sa mundong ibabaw. Huwag katakutan ng kamatayan, lalo't kung nagkaroon ka naman ng buhay na makahulugan. Pangalawang Korinto 5, 1-10, mahaba-habang basahin, tutukan yung mabuti dahil mahalaga. Alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo habang tayo nasa katawang ito at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit upang kung mabihisan na tayo nito ay hindi na tayo matagpo ang hubad. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, ibig sabihin ng ating katawang lupa, tayo naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais nating mabihisan ang katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago. At ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang ating loob. Kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa tayo, maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So, anong pinag-uusapan natin sa panahon? Ibigin man natin o hindi, darating ang panahon na tayo'y papasa kabilang buhay. Iiwan natin ang katawang lupa na ito na maraming karamdaman, maraming mga kapintasan upang magsuot tayo ng katawang espiritual na kailanman ay hindi na mangangailangan pa ng pagpapagamot o pag-aayos sapagkat ito'y nanggagaling sa ating Diyos. At sabi, alam nyo ang katunayan, itinanim na sa atin ang Espiritu ng Diyos bilang antisipo, bilang deposito, bilang katunayan na yung buong transaksyon na ito ay matutupad dahil meron ng down payment. At ang down payment, ang Espiritu ng Diyos ay binigay sa atin, ang banal na Espiritu. So dapat, kung darating man ang panahon ng ating paglisan sa daigdig na ito, wala tayong sukat pagsisihan. Sapagkat nabuhay tayo ayon sa takda ng panahon. Kumilos tayo ayon sa daloy ng panahon. Nagtanim tayo sa oras, aani tayo sa oras. Isang malaking kasalanan sa Diyos na salungatin ang ipinatutupad ng panahon sa ating buhay. At ano yung ipinatutupad na yon? Ang patuloy na pagbabago upang maging lalo tayong kawangis ng Espiritu ng Diyos. Ito ang misyon ng buhay. To change from one degree of spirituality to a higher one. So that you never stop metamorphosing and changing so that we become more and more reflective of the reality of the Spirit of God. That we become more and more like the Lord. Sayang ang buhay na humahaba pero hindi lalong nagiging kawangis naman ng Diyos kahit humahaba ang panahon. Alamin ang dapat malaman sa buhay. Magpasyang kumilos ayon sa panahon. Magpalakas ng sarili, manindigan at kumilos. Mangangaral 3:1, kung saan tayo nagsimula, doon tayo magwawakas.
Ang lahat sa mundong ito ay may kani-kanyang panahon, may kani-kanyang oras. Gawin ang dapat gawin sa tamang oras at huwag magsusi kung huli na. Mga kapatid, anong dapat niyong pinaggagawa ngayon? Meron ba sa atin na kailangan mag-change ng career? Gawin niyo na habang kaya niyo pa. Meron ba sa atin na talagang nakatakda at gustong-gustong magkaasawa? Gawin niyo na. Basta may handang makipagpakasal sa inyo. Gusto niyo bang mag-aral ng sayaw? Gusto niyo mag-ballet? Gawin niyo na. Gusto niyo ba na matuto na isang sports? Meron pa ako isang kausap na isang bantog na artist. Nagde-design siya ng furniture. Matapos siyang gumawa ng kung ano-anong mga successful ventures in his life. Sabi ko sa kanya, alam mo, gusto ko ring mag-design at mag-execute ng furniture. Gusto kong gawin yan sa buhay ko. Wala pa lang akong panahon. Alam niyo, sabi niya sa akin, pinandilatan ako. Sabi niya, gawin mo na. Ibig sabihin, pang hinihintay mo. Kung huli na, gawin mo na. Basta hindi masama. Hindi labag sa kalooban ng Diyos. Wala kayong sasaktan na tao, gawin niyo na. Huwag niyo na ipaghintay pa. Bawat araw ay mahalaga. Ang bawat paglipas ng panahon ay di na maibabalik pa. Be good to yourself because God loves you. Kung kayo man ay sa isang tabi ng inyong mga pangarap, ng inyong mga gusto sa buhay dahil kayo nagkaasawa at nagpalaki ng anak, kung mga malalaki na yan ngayon di naaalagain, pick up your life. Gawin nyo. Habang may natitira kayong lakas. Meron kayong gustong pag-aralan, pag-aralan nyo. Huwag yung alam mo, gusto ko talaga mag-aral lang French, pero taon-taon na lang sinasabi nyo yun, mag-aral na kayo. Gusto kong mabasa yung Bible from cover to cover, simulan nyo na. Meron kayong gustong marating, puntahan nyo na. Gusto kong makarating halimbawa sa Palawan. Gawin nyo na kasi hindi naman kayo pupuntahan ng Palawan eh. Kailangan kayo pumunta doon. At mapalad yung mga tao na may gagastahin para gawin yung gusto nila. But if there's a will, there's a way. Nagagawa ng paraan ang tunay na minimithi ng puso. Hindi dapat sayangin ang mga pangarap at panatilihing mga pangarap na lang. Yung mga pangarap na hindi natutupad sa katagalan ay nagiging bangungot. Kailangan tupdin. Mabait ang Diyos. Inilaan niya ang isang maayos, magandang buhay para sa atin. Ano man ang income ninyo, ano man ang inyong kalagayan sa buhay, lahat tayo may kakayanang sumaya kung papasayahin niyo ang inyong buhay. Kung bubuksan ang puso at tatanggapin ang mga inilaan ng Panginoon sa atin. Ama namin, nawa matuto kami makisabay sa inyong panahon. Kung meron po sa aming mga naging mapag-aksaya na sa panahon, ituro nyo, makilala namin, at ituwid namin ang mga dapat ituwid, ma-accomplish yung dapat ma-accomplish, itanim ang dapat itanim, at nang umani sa tamang panahon ng pag-aani. Father, we like to surrender our lives to your time, to your timing. Teach us not to insist only on our own ways, on our own time frames, but teach us to do things your way, your time. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, tanggapin ang patuloy na pagpapala ng Diyos para ang maiksing pahiram na buhay sa atin walang maaksaya, lalo sa mga darating pang panahon.